Ang pagdagsa ng mga Filipino immigrants sa Nipowa ay nagdagdag ng sigla, talento at kultura sa komunidad at mga karatig na lugar. Sa pamamagitan ng Arts Forward, sentro ng sining at kultura sa Nipowa, may ilang mga Pilipino ang nagpamalas ng kanilang husay at galing sa larangan ng sining at naibahagi din sa komunidad ang kulturang Pilipino. Aming nakausap sina Clemente Villamayor at Robert Garcia na nagbahagi ng kanilang karanasan noong nagsisimula pa lamang sila bilang pintor sa Pilipinas, mga pagsubok na kanilang naranasan at paanong nabigyang muli sila ng pag-asa na maabot ang kanilang pangarap para sa kanilang sarili at pamilya sa pagpunta nila dito sa Canada. Yan, nandito po kami ngayon sa Arts Forward para sa bilang parte po ng Filipino Heritage. Inimbita po si Mr. Clemente Villamayor, isang Filipino artist. At ito ang kanyang unang solo exhibit, art exhibit. Ako ay si Clemente Villamayor, galing ng nagmula sa Pilipinas. Ako sa Pilipinas, kusinero na rin. Pero bata pa lang, mahilig na akong magpinta. Maaga akong nagsimula magpinta, mag-drawing at natutunan ko ito sa aking tiyuhin. At lagi madalas akong standby sa kanyang gallery, studio. Doon ako natuto, nahilig. Kasi mga kaibigan niyang pintor, dumadating din tuwing hapon. Maganda yung lugar niya, maginhawa, maraming puno, may mga kawayan at talagang mga ganda, masilong. At doon na sa studio niya, may papag na kawayan na mababa. At doon mga kaibigan niyang pintor, mga nag-cheches, mga nagigitara, nagtatawa na sila, masaya. Nagugustuhan ko yung ganung ambience pa, masaya. Doon ako natuto. Pero hanggang sa sumali na ako ng mga competition, bata pa lang ako, hanggang sa nanalo naman ako. Yung pinaka yung sa national na ng TEX tsaka Science and Technology Art Competition is when I was in grade 5. Hindi ko naman ako ang grand prize pero nasa finalist ako. Okay. Sinuportahan ako ng nanay ko sa anumang tahaking ko. At yung Angono kasi sa Angono Rizal kayo ng art. Dalawa nga national artist doon sa musika at sa visual, sining visual. Ang talent sa pagpipinta sa Angono, napakarami, napakalawak, napakalalim. Ay masyado ako na-depress ako kaya ako tumigil. At parang nawalan ng gana kasi dahil nga sa higpit ng dami ng talent. Tumigil ako mga college na at naparkada na ako. Hindi na ako kumawak ng road siya nun. Nung pong college kayo, ano pong kinuha niyong kurso? Related po ba sa commercial arts, sa UST. Preparatory sa advertising. Kaya makikita mo ang mga trabaho para mga poster like. Pero kasi mahilig ako sa mahilig talaga ako sa nasa advertising ang aking baksak dapat At alam mo kung sino ang nagsabi sa aking magkumuha ng yung chewing ko. Hindi naman yun, parang alam niya kung saan ako nakalinya Magaling ka sa advertising ka. Tama siya. At yun ang gusto ko At hanggang ngayon, na makikita mo sa trabaho ko, yung para sang pag-cover ng libro or whatever, makikita mo siya sa trabaho ko. Tumigil lang ako nung college na ako. Hindi ko na naituloy ng advertising. At nagbago ako ng karera, naging kusinero ako. Matagal ako, nagustuhan ko magluluto. Nagustuhan ko talaga. Kasi umabot pa nga ako mag-abroad din, nag-Singapore pa ako. Kusinero ako doon. At nakakuha ko ng employer dito sa British Columbia, kaya ako yung nakarating ng Canada. Pero hindi naman ako pinalad doon dahil sa seasonal lang ang trabaho. Naganap ako iba at nakako sa Newfoundland. At doon na nagsimula ang mahabang pagtrabaho kasi nagustuhan ko na doon, na-meet ko ang aking asawa doon.
At saka ngayon, pagkakuha namin ng residency, ay napag-isipan namin lumipat ng ibang probinsya kasi medyo malayo yung Newfoundland. Magastos, napakamahal ang ticket. So naisipan namin dito. Gustuhan ko naman ang Manitoba at ang Carberry. Dahil sa tahimik, wala masyadong nagustuhan ko talaga ang prairie. At, kaya hanggang ngayon nandun pa rin. Itong pagbalik ko rito ay sa pagpipinta ay gawa ng sobrang lamig sa Manitoba. Hindi naman ako nag-hockey. Hindi naman ako nagpipishing. Ay wala naman ako magawa. Ay pandemic pa. Doon ako bumalik. Bago nun, natuklasan ng teacher na pinagtatrabuhan ko yung aking talento. Natanong niya sa akin kung ano ginagawa ko sa Pilipinas at nabanggit ko nga ako yung nagpipinta noon. Kaya tinignan niya ang trabaho. Sabi niya, pwede kang magturo ng mga estudyante ko. Kahit sa kolehiyo, pwede kang magturo. Sabi ko, hindi. Niloloko mo lang ako eh. Hindi sinasabi ko yung totoo. Sa kinabukasan, sinabi niya sa akin, sabi ng principal, okay daw kang magturo. Kaya nagturo ko halos sa taon din sa cover ng arts po. Makikita mo naman ito sa video. Pero ang akin kasi, kaya ako mahal ko ang art. Ang passion ko sa art, hindi nawala. At hindi ako tumigil na magpupinta simula nun. May isa pang co-worker at sabi sa akin, ba't mo pa hintayin na retirement mo bago bumalik sa pagpipinta? Kung magkaroon ka ng problema sa katawan, magkasakit ka, hindi ka pa nakapagpinta. Gawin mo na ngayon. Yun isa pang tulak sa akin para bumalik sa pagpipinta. Okay. Hindi naman ako nagpipinta dahil makipagkompetensya sa iba. Pipinta ako dahil gusto ko. Mahal ko siya, gusto ko yung trabaho. At kaya ako ginagawa. Kumbaga parang passion niyo po. Yun talaga, passion. Talaga, Pilipino na gustong Maging, interesado sa sa pagpipinta. Ay, alam mo ang mga kabataan ay gusto ko yan na sila ay makakita ng aking trabaho at maturuan. Lalo na't kung meron silang makikakitaan ko sila ng skills ng pagiging isang pintor. Gusto ko yan i-guide. Kasi sila ang future ng Manitoba art. Hindi lang, siyempre dito na tayo nakatira sa Canada. So, ang sa akin pala, ang Philippine Heritage, ang kaulugan dito sa akin ay ang mga magagandang asal na ituro sa akin ng magulang ko. Yung pagiging mabait sa kapwa, magalang sa matatanda, masipag, courteous. Ito'y mga values na kailangan huwag nilang kalimutan. At dalhin nila dito, kaya tayo nagustuhan ng mga na pinanganak dito is dahil doon sa mga ganung ugali. Pero ang pagiging loyal mo is dapat sa bansa nagbigay sa iyo ng kaginhawaan kung ito yung Canada. Kaya nga tayo merong Filipino Heritage Month dahil binigyan tayo ng pagkataon ng gobyerno ng Canada. Meron bigay pa rin sa atin ng dito na nga tayo nakatira. Pero hindi ko sinasabing kalimutan ng pagiging Pilipino. Yung Dala-dala sa pa rin pamamagitan natin. ng gawin ang maging mabait or Yung values po ng yun ang Pinoy. Pilipino kasi, hindi ba? So, pero ang loyalty is sa Canada na isang Na bagong tirahan na. nagbigay ng bagong oportunidad, hindi ba? At congratulate ko ang kanilang mga magulang dahil sa ginawa nila sa kanilang mga anak. Sila ang nagbigay ng magandang future sa kanilang mga anak. Yun po. Siguro sinabi nyo na about Filipino values. Nagre-reflect po ba ito dun sa mga yung mga paintings po na meron kayo ngayon? Yes. May mga gawa ako dito na may kasamang nanay, pero makikita mo dito is nanay na meron siyang art na tinitingnan sa isang museum. Meron din akong meron akong mga gawang yung jeepney.
Dahil sa pinipace out na, ginawa ko siyang lumilipad. Parang sa Back to the Future, ginawa ko siyang time machine. Gusto ko yung pelikula na yun. Pero ito, yun yung Flying GP, not us. Okay. Ano pa po ito? May nakita din ako about yung mga bahay na ano. Ito yung series of paintings na aking ginawa. Ginagawa pa hanggang sa ngayon, hindi ako tumitigil gumawa nitong series na ito. Dahil gusto ko ang mga, ewan ko, bakit mahilig ako sa mga bahay? Siguro dahil sa nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-aral ng architecture na 2 sem. Doon ko nakuha yung pagkahilig ko sa mga paggawa ng mga bahay. Perspective nila, yung mga mahilig ako sa lines eh. Ang aking natuturo sa mga estudyante ko is lahat ng mga pintor nagsisimula sa linya. Bago magkaroon ng pintura isang canvas is gumagawa muna sila ng linya. At ang lines ay napaka-importante sa isang artwork. So makikita mo sa trabaho ko yung mga linya ay naroon. So ito ay mga barong-barong sa Pilipinas na makikita mo sa Pilipinas yan eh. Ito. Ito sana, dapat ito yung nakapatayo ang nailagay nila. Kasi sinunod nila yung aking signature. Pero dapat ito nakapatayo eh. So ito ay parang 2D, ito ang 3D, nasa likod mo. Ginawa kong installation. Para po yun sa mga urban poor areas. Yun. Pero kung makikita mo, sa personal, makakalungkot di ba? Pero, pag ginawa na siyang art, hindi na siya nakakalungkot hindi na di ba? Makikita mo sa personal, yung mga ganyang bahay, malulungkot ka lang, madidepress ka. Pero ito hindi. Ewan ko kung bakit nagkakagano. Ako hindi ako nadidepress pag nakikita ko siya. niya. Natutuwa nga ako. Itong artwork na ito ay gawa sa mga patapunang gamit, mga cardboard boxes. Okay. At ang pintura lang ang binili ko dyan. At ang glue na pinaginamit ko pang stick. At lahat ng ito ay puro halos patapunan. Itong bakal galing pila sa engine o ewan ko, parts ng engine. At cardboard boxes at mga stick. Sa maliliit na bagay, miniature. Ito rin, ito pong Yan, mga to. yun, parehas kasama, lang yan. Pero ito nga. Nilagay niyo sa canvas. Sana maipa. Kasi maliit kamali sila din. Sinunod. Wala pa nga signature to. Wala kalimutan kong pirmahan. Pero sa dami ng trabaho ko, sa dami ng paintings kong nagawa, yung iba hindi ko na nakikita check kung may signature o wala. Sa bahay sa Carberry, napakarami yung trabaho pa na nakasabit. Yung mga kwarto ng anak ko, nagamit ko ng yung mga dingding nila. Banyo nila, wala nakasabi sa amin. Tapos ito pong mga cans. Kasi patapon na yan eh. Naisip ko, saan ba sila napupunta? Sa dump? May kumpanya bang tumutunaw sa kanila? Wala. Hindi naman siya nilalagyan ulit ng pintura para maibenta. Hindi. Nababaon siya sa lupa eh. Di might as well gawing kung art pieces. Pwede. Dahil sa pagkakaano nga, hindi ayoko ibenta eh. Tapos ito pong yung jeepney, no? Ito yung sinasabi nyo kanina. Oo nga, ang ganda. Ano pong ginamit niya dyan? Acrylic? Ito lagi kong ginagamit. Acrylic spray paint at saka acrylic Posca pens. So may mga pen na ngayon na ang laman ay acrylic. So ginagamit ko yung kasi ang kamay ko ay hindi na steady. Dahil sa aking carpal tunnel, may surgery ako dito sa kanan. Hindi na gumaling, hindi na bumalik sa dati. Hindi na. So pag ginagawa niyo po yan, pag dinodrawing niyo po ba siya? May guide kayo? Dinodrawing ko minsan, pero kasi ako minsan diretso na eh. Oh, okay. Makikita mo ito, may mga lines ako na hindi na mga diretso. Dati ang galing ng kamay ko sa lines eh. Dati maganda ang aking
simula nang ako'y wala, inabuso ko ang aking kamay at hindi ako nagpinag-ingatan ng aking kamay. Pero madalas, pag ang gamit ko ay acrylic pen, hindi na ako naglalapis. Ang lapis nga sa akin, hindi ko na nagagamit. Katulad nito, ang una kong gagawin dito, itong prairie at saka gopher. Pipinturahan ko muna yan ng background. Mauuna dito yung asul. Hanggang sa malagyan ko na siya ng itong mga itim. Itong elevator. At susunod ko na dito yung mga bahay sa ilalim. Hanggang sa makulayan ko na siya ng ibang kulay. Pang rosas dito, pula, dark green at hanggang sa matapos na spray ko na siya ng varnish. Napakadali lang ng proseso ng art ko, pero kung matututunan sana ng mga kabataan yun is napakadali nun. So pag dinodrawing niyo po siya, may imagine niyo po o may picture kayo na... Ito original ito eh. So galing ito sa aking... Ang elevator, of course, dito yan, sa Canada. Wala naman sa Pilipinas na fell in love ako sa kanila. Ang ganda na structure eh. So, pinagsama-sama ko lang ang mga bahay dito sa Canada, parang ganito. So, wala namang ganitong lugar eh. It is only my sa aking imagination lang. No? So, makikita mo dito yung hilig ko sa bahay at mga structures, buildings. Doon sa mga barong-barong na ginagawa ko. At ito, ang tawag ko dito ay Jenga houses. Marami po ata dito. Maraming ganyan yan. At parang ganyan din itong itong mga ginagawa ko. Ito sa top view, ito yun yung mga front view. Okay. Mahilig ako sa mga ganito. Meron Collage. top view. Collage at kung ano-anong mga gamit. Itong mga ito na bili ko sa thrift shop. At Parang Lego po ba yun? Yung iba. Lego, yung domino, yung iba. May pantasa sa gitna, may dice, may... At pinagsama-sama ko, ito yung parte ng bahay namin na binunggo ng anak ko na imbis na preno ay gasolina na tapakan. At binunggo niya, imbis na itapon ko yung mga kahoy, pinutol ko. Naging art piece pa siya. Pinutol ko. Ito po, interesado din ako malaman dun sa... Mga mask. Yung mga mask. Ano po COVID-related po ba yun? Yes. Actually, marami sana yan eh. Pero natapos ang pandemic, hindi ko na titinigil ko na. At hindi na dapat kailangang alalahanin kasi napakasama ng nangyari sa atin. Hindi na hindi magandang alaala, hindi ba? Opo. At pero kahit pa paano, gusto kong magkaroon ako ng trabaho na related doon. At parang hindi rin makalimutan ng mga tao. Parang naging part na rin talaga ng ano. Meron pa akong ibang mga trabaho na may mask sa bahay ko eh. Na mga artwork na nakamask sila. Hindi ko na lang na dito kasi medyo hindi naman kalakihan ng space dito. Meron po ba kayong art piece dito na nanggaling pa sa Pilipinas o lahat ito ay ginawa nyo sa... Wala. May mga trabaho ako doon. Actually, ang naghahawak ng mga paintings ko ay ang aking kapatid, yung bunso kong kapatid. Doon sa Angono. Yun ang kauna-una kong, yun lang ang aking mga paintings na nakasabit. Hindi pa sa labas ng bahay. Dito lang ako sa Canada nakapagsabit ng paintings sa buong buhay ko. Sa Canada lang. Kaya ang aking pasasalamat ay kasi napagbigyan ako ng pagkakataon dito. At hindi ko na siya tinigilan kasi ito na yun eh. Ito na yung pagkakataon ko na matupad ang pangarap ko na maging pintor. Yun. Meron pa po kayong artwork dyan na gusto nyong Meron. i-explain pa? Dito tayo. Meron tayo dito. Ito. Isa sa paborito ko, bago to. Makikita mo naman ang sign. Diyan tayo kahit na may sign. Pero hindi dahil dyan. Ito ay stencil. Stencil at saka pen. Pinagsama ko. So ang stencil ay magdodrawing ko muna sa isang papel at saka mo ngayon uukitin yung part na kailangan mong lagyan ng kulay. So itong part na ito ay inukit ko, tinanggal ko. Tapos nasa ibang papel yun Tapos ipapatong ko ngayon dito sa canvas at saka ko ngayon isprayan. Okay. So ang lahat ng parte na may makikita mo may marka, may pintura ay yun
inukit mo. Inukit ko. At, Saan niyo po na pag-aralan yung mga strategy na ako'y na teenager, lagi kaming gumagawa ng lagi kaming tatrabaho sa mga politiko nung pag-election lalo, kami gumagawa ng mga kanilang mga signs. So, yun, doon ako natuto. Okay. Merong isang sikat na artist na si Banksy. Yun ang aking parang pinagkukunan ng kanyang art. Lagi siyang stencil. Graffiti artist siya. Pero more on stencil. May mga graffiti artist kasi na mano-mano, spray gagamit. Pero siya, gumagamit siya ng stencil. Malalaking stencil. Kasi biruin mo, bubuhin niya ng paintings. Gamit lang ang stencil. So malaking papel yun na inukit niya. So, ayan. Ito mga kalapati naman, mga pigeons, paborito ko yung ibon ng pigeon. So, meron akong iba pang mga gawang ganito. At ini-incorporate ko itong mga nakatumi ito, may sapatos. Gusto ko ma-touch ang mga kabataan sa aking art. Gusto ko sila ay makakita nila na pwede pala na ipinta yun. Hindi naman sa ayaw ko yung traditional na painting. Pero sila ay aking pinakikita ko na pwede siyang gawin. Na para sa lahat ang Kumbaga, art. pag painting naman limitless yung pwede mong gawin. Alam mo, yung imagination. Yan sinabi ko sa estudyante ko sa isang interview na nasabi ko yun, there's no boundaries in art. There's no mistake in art. Walang mistake. Hindi ka ba... Kasi, ang ibig ko sabihin sabi mo nga, limitless. Kahit ano pwede mong gawin. Parang way to express na rin yung ano. At walang magsasabi sa iyo na mali yun. Dahil walang pwede magsasabi sa iyo na mali yun. Yun ang aking sining. Tapos itong mga, in-explain yung atato kanina sa mga estudyante. Ito, stencil din ito. Ang may original na painting talaga ito. Alam ko, nasa pader ito yung original ito sa wall. May mga trabaho yung tunay na artist nasa wall. Alam mo ba, binabakbak yung wall. Kasi pamahal ng artwork niya binabibenta na. Ito, magmula sa frame at hanggang sa pagpipinta, ako gumawa. Stencil din. Stencil plus meron akong mga retoke dito ng acrylic pens. Ito ay mga stroke ng acrylic pens. Puro ganyan-ganyan ko lang yan. Ginaganyan-ganyan ko lang. Hanggang sa mabuo mo na yung background. Ito, malalaman mo mga sinauna kong trabaho kasi pirma pa gamit ko. Yung mga bago kong trabaho ngayon, tingnan mo na ang ginagamit ko. Merong ibang meaning yan, pero para sa akin kasi, hindi yun ang ibig ko sabihin. Clemente ako Sige po, explain nyo. Kung ano po yun? Yun ang explanation ng aking pangalan. Ano po ba yung Ang totoo kong pangalan ay Clemente. Opo, parang nickname nyo po ba yun? Yung or? Teng. Kung tawagin ako misis ko, Teng. Hindi ba, mayroon sa ating salita na hindi maganda. Pero pag binagkilikas ng mga lokal na dito mga binanap, slang. Slang kaya. Pagka binasa nila yun, ay magiging katulad ng pangalan ko. Yun. Pero hindi ko naman sinabi na yun ay may ibang meaning siya. Pero dahil para sa akin ay catchy. Hindi naman na mga kamag-anak ko ayaw nga yun pero ano sila magagawa dahil yun ang gusto ko. Choice nyo. At hindi naman yun ako nambabastos ng ibang tao.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Robert Garcia, 36 years old, isang Filipino artist at immigrant dito sa Canada. Nagsimula po ako magpinta nung ako po ay bata pa, sa edad na 10 years old. Ang pinakauna ko po ay sketch lang muna dahil wala po akong pambili ng gamit. Pero yung natutunan ko, paano gamitin ang watercolor, yun yung pinakaunang gamit ko na pintura. Pangalawa, nung may pira na kami na pambili ng acrylic, yun ang pangalawa kong pintura, yung acrylic paint. Pinakapangarap ko po magpinta gamit ang oil. Kaso dati, walang-wala po akong pera pambili ng oil dahil napakamahal po ang oil sa Pilipinas. Nung nandito na po ako sa Canada, doon po ako nag-start na magpinta gamit ang oil dahil may pambili na po ako. Pinagsikapan ko po pagbutihin ang pagpipinta. Naalala ko po dati nung nasa Pilipinas pa po ako, nag-exhibit po kami noon at malakas ang ulan, nainitan pa kami, tapos malakas ang hangin. Yung mga paintings ko talaga, pag makita ko, awang-awa ako sa mga paintings ko. Nangarap po ako nga sana po maka-exhibit po ako sa totoong gallery na may bubong, may wall, may mga spotlight, doon nakasabit ang paintings ko. Kagaya ngayon, binigay sa akin ng Arts Forward. Ang mga paintings ko nakasabit na at ngayon masayang-masaya po ako, nakita ko yung mga paintings ko na safe silang lahat. Kagaya po ng sinabi ko kanina, kadalasan po ng aking pinipinta ay landscape, magagandang tanawin po dito sa Manitoba. Ang unang painting na ipapakita ko po sa inyo ay ang night camping. Ito po yung nagka-camping yung mga kaibigan ko. Nagustuhan ko po siya dahil po sa ilaw. Parang naka-attract po sa aking mga mata, kaya pininta ko po siya. Ang pangalawa ay The Assembly. Ito po yung habang nagbabike po ako sa daan, may nakita po akong bakahan sa farm. Pangatlo po ay Nude in the Warm Light. Ito po dati nangarap po akong magpinta ng nude. Kaso lang po wala po akong model. Mahirap naman po maghanap po ako ng model sa iba, baka magalit yung asawa ko. At saka yung asawa ko naman po ay willing, kaya pininta ko na. Ang apat, The Bench. Ang The Bench po ay, nung nag-camping po kami sa Falcon Lake, nag-plein air po ako doon, plein air painting. Ibig sabihin po, nag-actual paint po ako doon sa Falcon Lake. Pang-pito, Friends. Doon ko po ito nakuha nung kami po ay nag-camping sa Rainbow Beach, habang nagbabike po yung anak ko at saka yung friend nila. Kinuhaan ko po sila ng picture kasi para sa akin parang maganda siyang gawing subject. Farm. Itong farm, pagkatapos po ng aking trabaho nung pauwi po ako dito sa bahay, dito sa Minidosa, nadaanan ko po yung magagandang view, railroad. Parehas lang po sila nung umuwi po ako, parang napadaan po ako sa railroad noon, tapos nakita ko po itong view na to, pinicturan ko po siya, ginawa ko pong subject sa paintings ko. Hidden Beach. Ang Hidden Beach po ay doon po ito sa West Hope, at saka nung nagbike po kami ng anak ko, nakita po namin tong beach na to. Maliit lang siya, nakatago. Kaya bumalik po ako sa tent namin at kumuha po ako ng gamit.
At pinuntahan ko po ulit, ayun, nag-actual paint po ako doon. Kaya yun, ang title Hidden Beach. Fruits and stall. Dito lang po ito sa ano namin sa backyard. Nagano po ako ng ano nito ng stool, naglagay po ako ng stool at saka fruits. Parang nagano na rin, parang nag-actual. One Sunday afternoon, ano po ito siya series 1, 2, 3. Itong one Sunday afternoon 1, ito po yung sa Clear Lake, yung nagpasyal po kami. Tapos yun, doon ko po nakuha itong subject na to. At yung pangalawa, sa Minidosa Lake. At saka yung pangatlo, doon pa rin sa Clear Lake. The Old School. Ito po yung nag-plein air po ako sa Nipawa. Sa tapat po ng bahay namin dati. Yun, doon ko po itong pinint yung Old School. Reflection. Ang reflection po, nakuha ko po itong subject na to nung kami ay nag-camping po sa West Hawk. At ayun, nag-bike po ako nito papuntang boundary ng Kenora. The Alley 1 and 2. Itong The Alley 1, ito po yung sa likod ng kundo sa Broadway. Yun, nag-actual po ako nito, nag-plein air. Nung time na yun, sobrang lamig po. Kaya yun, masakit po ang aking kamay at saka yung tenga. Ang pangalawa po ay yung sa likod ng bahay namin. Yung sa kapitbahay namin yun. The Sunset Rays. Ito yung nag-camping po kami sa rivers. Tapos nakita ko po yung sikat ng araw. Nag-reflect siya sa punong kahoy. Tapos yun, pinicturan ko kagad kasi maganda siya eh. Snowy Creek. Nakuha ko rin po itong subject na to doon po sa Nipawa. Nag-plein air din po ako nito. Old Shed. Itong Old Shed, nung nagpunta po kami sa kaibigan namin, nakita ko po yung shade niya. Parang magandang ipinta. Kaya yun, pininta ko rin po siya. The Golden Harvest, ito po yung nagano yung mga magsasaka. Adak. Nakuha ko rin po ito siya sa Clear Lake. Bali nagustuhan ko siya dahil sa yung sa tubig niya, yung para makita yung mga yung mga lumot. Close Road. Ito yung Close Road, ito yung trahedya dati na nangyari sa Nipawa, yung nagbaha. Sirado yung nito, yung daanan nito. May mga paintings na rin po akong nabinta nung sumali po ako sa Makers Market sa Nipawa noong 2021. Yun lang po at maraming salamat sa chance na binigay niyo po sa akin, lalo na po sa Arts Forward. Maraming salamat. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
And so, Robert, we have here now, as Grace has blessed, this beautiful banner, this beautiful telling of the story, part of the story of the faith in the Philippines. Robert, on behalf of the whole parish, we have a thank you for you, so if you would just come forward. Just